Nagsisimula ang kwento kay Superman, natarante siya nang malaman na buntis si Lois Lane. Habang pinag-iisipan nila ang mga desisyong kakaharapin nila sa hinaharap, naririnig nila ang gulo sa labas, may away si Batman kontra mga tauhan ni Joker. Napapansin ni Batman ang kakaibang pag-uugali ni Superman at hinuhulaan niyang may dahilan, buntis nga si Lois. Sinabi ni Batman na hahanapin niya kung bakit nandyan ang Joker sa Metropolis. Samantala, sina Lois at si Jimmy Olsen, mga reporter ng Daily Planet, ay may scoop tungkol sa mga kriminal na nagtatagpo sa pantalan. Nahuli sila ni Joker, bigla niyang binaril si Jimmy sa ulo. Dumating si Superman sa eksena at nakita si Jimmy na patay at si Lois naman ay nawawala. Habang iniimbestigahan ni Batman ang paglabag sa isang secured research lab na nagsasagawa ng eksperimento sa kryptonite, humihingi si Superman ng tulong para hanapin si Lois. Tinawag ng grupo ang buong Justice League para mag-search sa Metropolis. Di nagtagal, natagpuan ni Flash si Scarecrow na patay sa isang tunnel, wasak ang lab at may bakas ng gawa ni Joker. Namatay si Scarecrow sa isang bitag na inilatag ng Joker. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, nahuli ni Wonder Woman ang mga tauhan ni Joker at nalaman na ninakaw nila ang isang submarine kasama si Harley Quinn, dinala raw doon si Lois. Natunto ni Superman ang submarine, pero inireport niya kay Batman na nawawala ang isang nuclear warhead mula rito. Dinala ni Superman pabalik ang sub sa pantalan at pinilas at binuksan ito. Nandoon sina Joker at Harley, at biglang sumulpot si Doomsday. Pinagsuntok ni Superman si Doomsday hanggang sa lansagin ito palabas ng atmosfera. Dumating si Green Lantern at nakapture sina Joker at Harley. Natuklasan naman ni Batman na ginamit ni Joker ang toxic gas ni Scarecrow, ang fear toxin, na hinaluan ng particle ng kryptonite para makaapekto kay Superman. Ipinaliwanag ni Batman kay Superman na na-infect siya ng fear toxin kaya hindi totoo ang mga nakikita niya. Nang magmasid ng mabuti si Superman, nakita niyang hawak niya ang tila bangkay ni Lois, may mga tahi sa katawan at may bomb trigger na nakalagay sa dibdib niya. Nang mamatay ang babae, nag-trigger nito ng mga bomba sa iba't ibang bahagi ng Metropolis. Nahadlangan sila ng shield ni Green Lantern mula sa puwersa ng pagsabog bago tuluyang tumama. Dinala ni Batman si Joker pabalik sa Arkham Asylum at inusisa. Umamin si Joker, pagod na raw siyang palaging talunin ni Batman, kaya pinili niyang sirain si Superman na parang isang bagong hamon. Inilagay ni Joker ang plano para i-corrupt si Superman, inaasam niyang masira ang imahe at kalooban nito. Habang nasa Watchtower ang grupo, sumabog ang trahedya, nagwala si Superman mula sa galit. Nang subukang pigilan siya ni Green Lantern, giniba ni Superman ang kanyang power ring at pinuksang mabalik sa pagiging ordinaryong tao ang Lantern, tulad ng ipinropose ni Joker. Pumasok si Superman sa interrogation room at sa isang iglap ng puot, pinatay niya ng brutal si Joker. Nang marinig ni Harley ang pagkamatay ni Joker sa kamay ni Superman, nagwala rin siya, tumakas mula sa police car. Nasundan at nahuli siya ng Green Arrow bago pa man matagpuan ni Superman. Sa tower, nalungkot si Superman dahil sa mga inosenteng buhay na nawala, kasama si Lois at ang kanilang magiging anak. Sinusubukan siyang aliwin ni Wonder Woman at sinasabi na normal lang na magalit, pero pinapayuhan siya ni Batman na huwag hayaan ang damdamin na magdikta ng hustisya, mapapahamak ang lahat kung magpapadala siya sa emosyon. Pinapaalalahanan ni Batman sina Superman at Wonder Woman na hindi sila mga tagapagpapatupad ng sentensya. May batas na dapat sundin. Tumayo si Wonder Woman at mariing sinabing bahagya, pinaliwanag niya na ang batas ay madalas mab-I-go, paulit-ulit na nahuhuli si Joker pero nagagawa pa ring makatakas at makapatay muli. Sabi niya, mahina at naiko-crew pa ang mga batas ng tao kaya madalas hindi napaparusahan ang mas asama. Matapos makita ang pinsalang ginawa ni Joker, nagpasya si Superman na ibang paraan ang isasabuhay niya ngayon. Sumalakay siya laban sa militar ng isang bansa at pinilit ang Pangulong Hussein na sumuko. Pagkatapos, nagpakita siya sa harap ng buong mundo sa United Nations Summit at inihayag ang kanyang lihim na pagkakakilanlan, sinabi niyang nabigo siya bilang reporter at bilang bayani. Nagdeklara siya ng agarang worldwide ceasefire, pinapaalis niya ang lahat ng hidwaan at hinihingi ang tigil putukan, o siya na raw ang magpapatigil. Ipinahayag niya na dadalhin niya ang kapayapaan sa mundo, kahit pagawin niya ito gamit ang puwersa kung kinakailangan.
Sa Watchtower, nagkakagulo ang Justice League, nahahati sila sa pagitan ng paniniwala ni Superman at ni Batman. Pinipilit ni Batman si Wonder Woman na pigilan ang lahat dahil unti-unti na silang nagiging mga diktador. Ngunit tumutol si Wonder Woman at sinabi na ito ang dahilan kung bakit nabuo ang League, para sugpuin ang kasamaan at magbigay ng hustisya at parusa sa mga gumagawa ng masama. Dahil buo ang suporta ni Wonder Woman sa paggamit ng puwersa ni Superman para makamit ang kapayapaan, at si Batman naman ay matatag na naninindigan laban sa pagpatay, nagkahati ang League sa dalawang kampo. Samantalang sina Aquaman at Shazam ay tumanggi pumili ng panig at tuluyang iniwan ang League. Sa Pentagon, iniulat ng isang general ng US Army sa presidente ang panghihimasok ni Superman sa kanilang mga covert operation. Nagpadala sila ng drone para lipulin ang isang high-profile target. Ngunit sinalo ni Superman ang missile at pagkatapos ay winasak lahat ng drone sa himpapawid, na nagresulta sa pagkabigo ng operasyon at paglaya ng kriminal. Ipinaliwanag ng general na direktang nakikialam si Superman sa mga gawain ng gobyerno at nilalabag ang batas militar ng Amerika, isang uri ng pagtataksil. Bilang tugon, iminungkahi niyang gamitin si Jonathan Kent, ampon at itinuturing na ama ni Superman, bilang pang-akit laban sa kanya. Kinagabihan, isang maliit na grupo ang pumasok sa bahay ni Superman, dinukot si Jonathan Kent, at sinunog ang bahay. Ngunit bago umalis, nagbanta si Mirror Master kay Superman, kung patuloy siyang makikialam sa gobyerno, ipapadala nila ang kanyang ama sa kanya, pira-piraso. Nag-alinlangan si Superman sa kanyang mga aksyon, ngunit panyanatag siya ni Wonder Woman at sinabing tama ang ginagawa niya. Nangakong tutulong siya, hinanap niya si Mirror Master at hinarap ito. Doon niya nalaman kung saan nakakulong si Jonathan Kent, at ibinalik kay Superman ang lokasyon pati na rin ang belt ni Mirror Master na nagbibigay access sa Mirror World, upang personal niyang mailigtas ang kanyang ama. Samantala, hinarap ni Batman ang presidente at binalaan siya. Kung matutuklasan ni Superman na ang gobyerno ang nasa likod ng pagdukot sa kanyang ama, hindi niya magagawang protektahan ang presidente mula sa galit nito. Kinagabihan, nadatnan ni Superman sina Nightwing at Robin na nag-eensayo. Pagkatapos, kinausap niya si Batman at tinangkang kumbinsihin itong sumama sa kanya bago siya gumawa ng pampublikong anunsyo sa Gotham. Pilit siyang pinapakalma ni Batman, sinasabing natatakot na ang mga tao sa kanya. Sagot ni Superman, dapat matakot ang mga tao, matakot silang saktan ang isa't isa, matakot silang pumutok ng baril o pumindot ng isang button. Mariin siyang pinagsabihan ni Batman dahil pumatay siya ng tao, pero iginiit ni Superman na hindi tao si Joker, isa siyang halimaw na dapat pa sanang pinatay noon pa. Nauwi sa matinding pagtatalo ang usapan nila tungkol sa kung paano dapat kumilos ang mga superhero. Kalaunan, nagbigay ng talumpati si Superman sa Gotham. Sinabi niyang hindi siya nagsisisi sa pagpatay kay Joker, pero nagsisisi siya na kinailangan niya itong gawin. Ibinahagi niya ang plano niya para sa Arkham Asylum, ilipat ang mga bilanggo sa isang secured facility na imposibleng pagtakas. Samantala, naghanda sina Batman at Nightwing para salubungin si Superman at ang kanyang mga kakampi, habang si Robin naman ay tumangging sumama sa kanila at hayagang pinili ang panig ni Superman. Papunta rin si Green Arrow sa Gotham, kasama si Harley Quinn. Dumating sina Batman at Nightwing sa Arkham Asylum eksakto para pigilan si Superman at ang iba pa sa paglipat ng mga bilanggo. Ngunit laking gulat nila nang makita si Robin mismo sa tabi ni Superman, buong pusong sumusuporta sa kanyang adhikain. Habang isa-isang dinadala ni Cyborg ang mga preso sa pamamagitan ng Boomtube Portal, inactivate ni Batman ang virus na lihim niyang inilagay kay Cyborg noong unang beses silang nagkamay. Eksaktong sandali na pinalaya ni Harley Quinn ang mga preso, kaya napilitan sina Superman at Batman na pansamantalang isantabi ang kanilang alitan upang harapin ang kaguluhan. Habang naglalaban, nagbitiw ng mapang-asar na biro si Nightwing kay Robin, na agad namang nagalit. Sa sobrang inis, inihagis ni Robin ang kanyang baton kay Nightwing. Hindi ito naiwasan ni Nightwing at tumama sa ulo niya, na naging sanhi ng kanyang biglaang pagkamatay. Nang makita si Nightwing na nakahandusay sa sahig, nagpasabog si Superman ng malakas na hininga at winasak ang sahig bilang babala, pinapabalik ang mga kontrabida sa kanilang selda. Samantala, binuhat ni Batman ang katawan ni Nightwing habang si Robin naman ay nagmamakaawa, sinasabing hindi niya sinasadyang patayin ang kanyang kapatid.
Kinagabihan, nakasalubong ni Superman si Catwoman at hinikayat itong samahan si Batman habang nagdadalamhati sa pagkamatay ni Nightwing. Sa Batcave, nadatna ni Catwoman si Batman na walang tigil na sinusuntok ang training pole hanggang damyugo ang kanyang mga kamao. Sa huli, bumigay si Batman at napaiyak, habang pinapakalma siya ni Catwoman. Sa kabilang banda, nagising si Nightwing sa afterlife. Doon siya sinalubong ni Rama Krishna, Diyosa ng karma at balanse ng kapalaran. Nag-aalala siya na patungo ang mundo sa isang mapanganib na landas, maaaring magkaroon nito ng kinabukasan o tuluyang mawalan. Humiling siya ng tulong kay Nightwing, dahil kakaalis pa lamang nito mula sa mortal na mundo. Inamin niyang baka hindi sapat ang kanyang gagawin, ngunit ipinagkaloob pa rin niya kay Nightwing ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, nag-transform siya bilang Deadwing. Samantala, kinausap ni Robin si Superman at pinakiusapan itong humanap ng kakampi. Ipinakilala niya si Ra's al Ghul, ang kanyang lolo at pinuno ng League of Assassins. Binalikan siya ni Superman at sinabing 2 beses nang tinangka ni Ra's na wasakin ang Gotham. Sagot naman ni Ra's, gusto niyang sirain ito upang muling itayo bilang isang mas mabuting mundo, na parabang kapareho ng ginagawa ni Superman. Nag-alok si Ra's ng kanyang suporta at katapatan sa advokasya ni Superman, ngunit mariin siyang tinanggihan ni Superman at lumipad palayo, sinasabing hindi siya kailanman makikipagtulungan sa mas asama. Sa kabilang panig, bumuo si Batman ng isang underground resistance para pigilan si Superman at ang kanyang pamumuno. Inilahad niya na sa Fortress of Solitude, mayroong Red Sun Cannon, isang sandata na kayang magparalisa sa mga Kryptonian at posibleng maging epektibo laban kay Superman mismo. Bilang plano, magsisilbing distraction si Captain Atom habang kinukuha ng iba ang device. Biglang napaluhod si Superman habang labanan, at ipinaliwanag ni Batman na nasa loob na niya si Atom, dala ang maliit na tipak ng kryptonite upang siya'y pahinain. Ngunit dumating si Ra's al Ghul at ang League of Assassins para tulungan si Superman. Binigyan siya ni Ra's ng isang matinding kemikal na gas na tumukoy at pumatay kay Atom mula sa loob. Nakabawi si Superman at bumalik sa laban. Tinangka siyang pigilan ni Green Arrow, ngunit na-divert ni Superman ang palaso at tumama ito kay Jonathan Kent. Sa matinding galit at pagdadalamhati, sinugod ni Superman si Green Arrow at pinatay siya bilang paghihiganti. Ginamit ni na Batman at ng Resistance ang pagkakataon upang makatakas dala ang Red Sun Cannon. Pagkatapos ng labanan, idineklara ni Superman na lahat ng bayani ay dapat sumali sa League. Ang tatanggi ay ituturing na fugitive, tulad ni na Batman at ng kanyang grupo. Kinagabihan, nagpapatrol sina Batman at Catwoman sa Gotham nang makita nila si Superman na walang awang pinapatay ang isang grupo ng mga taga-suporta ni Joker. Naalala ni Superman ang kasamaan ni Joker, at agad namang pinigilan ni Catwoman si Batman, dahil alam niyang wala itong laban kung haharapin si Superman ng mag-isa. Sa kanilang hideout, nagplano si Batman na pasukin ang Mariana Trench Prison, ang kulungan kung saan dinala ni Superman ang mga bilanggo mula Arkham Asylum. Plano nilang iligtas si Mr. Terrific, na ikinukulong laban sa kanyang kagustuhan, sa pag-asang makakagawa ito ng Kryptonian device na makatutulong sa kanilang laban. Samantala, nakipagkita si Superman kina Robin at Ra's al Ghul. Ipinakita sa kanya ni Ra's ang isang kakaibang robot na kanyang ginawa, pinangalanan niya itong Amazo. Ipinaliwanag niyang ito ay isang indestructible security and defense system na kayang matuto at mag-adapt sa laban, at tapat na susunod sa utos. Pumayag si Superman na subukan ito sa Smallville. Habang nangyayari ito, papunta na si Plastic Man upang iligtas si Mr. Terrific. Dahil sa kanyang nababanat na katawan, mabilis niyang nabuksan ang selda at pinakawalan si Mr. Terrific. Sinubukan nilang tumakas mula kay Cyborg at sa mga tagapagpatupad. Naisip ni Plastic Man na ang pagtakas sa pamamagitan ng salamin ang pinakaligtas na paraan. Sa tulong ni Deadwing, nagamit niya ang control kay Cyborg upang paputukin ang salamin, kaya nakatakas sina Mr. Terrific at Plastic Man. Pagbalik sa Watchtower, napanood ni Wonder Woman ang isang footage kung saan pinapatay ni Superman ang mga inosenteng tao. Dito siya nagsimulang mag-alinlangan, baka hindi na talaga makontrol si Superman. Samantala, sa Smallville, umatake ang android na ginawa ni Ra's al Ghul. Ang dahilan, nakita nito ang isang tao na hindi nagtapon ng basura sa tamang basurahan.
Sa paglabis ng bugso, tuluyang nagwala ang android. Dumating si Superman para pigilan ito, pero nagulat siya dahil masyadong malakas ang android, nakakopya nito ang lahat ng kapangyarihan niya. Sumaklolo sina Wonder Woman, Cyborg, at Hawkman. Ngunit kahit bilang 3 pa sila, tinalo pa rin sila ng android. Sa matinding brutalidad, pinatay ng android si Cyborg at Hawkman. Samantala, nadatnan ni Robin si Ra's al Ghul at tinangkang pigilan siya, ngunit masyado siyang mahina. Dumating si Deadwing at tinulungan siyang manalo sa laban. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan, dumating sina Batman at ang Resistance para tumulong kina Superman at Wonder Woman laban sa android. Sina Mr. Terrific at Plastic Man ang tumutok sa pag-set up ng kanilang device. Habang sina Batman at iba pa ang nakipaglaban. Sa huli, dahil sa mahusay na teamwork, nagawa nilang pabagsakin ang android. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, sinabi ni Superman na ipapahuli niya sina Batman at ang Resistance dahil sa pagiging fugitives. Dito nakumpirma ni Wonder Woman, tuluyan ang nalihis sa landas si Superman. Sinubukan nilang pigilan si Superman, ngunit wala ni isa ang nakapantay sa lakas niya. Dumating si Mr. Terrific dala ang isang ibang Superman mula sa ibang mundo. Umaasang makukumbinsi nito ang kanilang Superman na tumigil. Ngunit nabigo sila, hanggang sa dumating ang isa pang bisita mula sa ibang mundo, isang buntis na Lois Lane. Nang makita ni Superman ang buntis na Lois, napaluhod siya at tuluyang naunawaan ang mali sa lahat ng kanyang ginawa. Ipinaliwanag ni Batman na masyadong magaang parusa ang kamatayan para kay Superman, mas nararapat siyang ikulong sa isang Red Sun prison. Sa huli, lumipad palayo si Superman kasama si Wonder Woman, habang si Batman naman ay nanatili at biglang hinawakan si Catwoman sa bewang, at hinalikan siya. At dito nagtatapos ang kwento ng Injustice, kung saan ang dating bayani na si Superman ay tuluyang naging pinakamalupit na kontrabida at winasak ang sinumang humadlang sa kanya. Kung gusto mo pa ng mas matitinding kwento ng mga bayani at kontrabida tulad nito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na epic recaps dito lang sa Aniselda.